Ayan, at magandang umaga sa inyong lahat. Ngayon, ang gagawin po natin ngayong video ay yung throttle control, no? Or throttle management. Kasi kahapon, napansin nyo, sagad tayo na sagad, grabe yung drop nya. Dahil syempre, kahit po sa degasolina, mas mapiga ka, o ibig sabihin mas kukonsumo ng gasolina yung pasok ng gasolina. So ito, mas malakas ang piga mo, mas malakas din ang kain ng ng kuryente, kasi ibibigay niya yung supply ng kuryente. So ngayon, kahapon nakita nyo 77 volts tayo. Ngayon, gagawin ko, may ma-manage natin yung pag-throttle natin, no? Sa tamang speed lang. Then siguro yung ina-apply natin kung ano yung kagaya na stock lang na takbo natin. Yes! Although sa stock, ang kagandahan doon, nasasagad natin pero matipid talaga sa battery. Pero di tayo umuusad agad, di ba? So meron pa ring pros and cons, no? So dito ngayon 6 kilometers na tayo, nag-80 pa rin ako. Kahapon parang wala pa yata ang nasa 79, 78 kaagad siya. Tapos pag piniga or nag-throttle tayo, eh syempre babagsak yung battery. Drop ng 3 to 5 volts, no? So ayan, so 6 kilometers. So tuloy ko lang doon, sa traffic lang tayo ng konti. Baka mainip po kayo, ayaw magbigay. Sige po, okay lang yan. Hindi naman kayo makakalayo. Tingnan nyo, diba? Mauuna pa rin tayo. Wow! So yun, mausok. Maingay pala, sorry. So ayan, ang kagandahan, hindi na tayo ganun kabagal. Lalo na kung sanay ka naman talaga sa mabilis, no? Actually, hindi naman mabilis kasi 50 lang din yung takbo naman natin. Pero ang nangyayari, mabilis niyang kunin yung 50 compare sa tagal mo buwelo bago makano. So cut ko muna yung video, masyado ma-traffic. Pagdating doon tayo medyo mag-video, no? Gapang tayo eh. So 6 kilometers, 80 volts pa yung natitira sa rest, no? Okay, wait lang po. Okay, so going back. Ito ginagawa natin, naka tayo 7 kilometers. So 1 kilometer na dagdag dun sa galing sa traffic. So 80 volts pa rin siya. Pero pagka umaandar, naka 79 na tayo. So throttle management tong ginagawa natin ngayon. Since traffic naman, no need to go for speed, no? Kasi kukonsumo lang tayo ng parang ganoon din yan sa gasolina. Hataw ka ng hataw, alam mo traffic, kasi hinto-hinto ka din naman. So ibig sabihin, malakas ka sa gasolina. So sayang lang gasolina mo, sayang yung puwersa ng makina mo. Pero kung marami kang pang gasolina, hindi okay. So ito, ang gusto natin ngayon, sana, or talagang ipupush ko talaga to, maging electric lahat yan. Bakit? So more than 2 decades na akong nagmomotor, no? Mahilig tayo mag-balance, no? Balance sa buhay yan. So more than 2 decades from 2-stroke. Alam niyo po ba yung mga 2-stroke? Yung mga bata pa, no, 2-stroke. Ito yung D2T, no? Yung tutti oil, yung langis. May mga tutti frutti pa yon, no? Mabango yung mga usok. So mas mausok, mas maganda. So mas maalagaan yung piston niya, hindi siya mag-overheat. So ngayon, pansinin nyo, nawala na yung masyado yung 2-stroke. Konti na lang po yun. So limited na lang. Sa ibang bansa, wala na, tinatanggal na yung 2-stroke. Kung magto-2-stroke ka, medyo mas mahal yung rehistro, no? Kasi may environment, So dahil mausok. Sa Baguio, pinagbawal yun. Bawal ang 2-stroke kasi mausok. So kung nakita nyo naman, nag-improve tayo sa 4-stroke. So yung 4-stroke, walang usok. Ang problema ngayon, bukod sa gasolina, mahal ang gasolina,
Matipid po yung mga 4 stroke kasi yung langis mo kahit every 1,000. Yung 2 stroke kasi salin ka, minsan haluan mo pa yung gasolina para hindi mag-overheat. So ang problema, ingay naman. Although maingay din po yung mga 2 stroke dati. Marinig nyo naman ibang tricycle 2 stroke pa rin, di ba? Pero kumbaga dati pollution, no, sa smoke. So ngayon ang problema natin, noise pollution. Then also yung mga diesel naman, dahil hindi po ganun ka linis ang ano natin dito, madudumi minsan ng diesel dito eh. Minsan naapektuhan pa nga yung makina eh. So kung mapapansin nyo, yung mga nasa jeep, yung mga makina ng jeep, hindi siya maintained, no? So mas mausok siya. So kaya yung mga tao na nagmumotor, di lang amoy araw, amoy usok din. So put them together. Diba amoy, you know? So yun nga, sana ma-push natin na maging electric na lahat din, no? Maraming hesitation yung ibang tao, yes, dahil mahirap talaga mag-adapt ng change, no? Lahat ng pagbabago sa buhay mo hirap i-adapt, pero kung wala kang magagawa, sumunod ka lang sa agos ng buhay, no? Dahil yan na po talaga ang technology, dahil lahat tayo nag-iisip ng makakatipid, kung paano maiwasan yung mga ganito, ganyan, yung mga sunog-sunog or sumasabog na baterya. Syempre kung kayo po ibibili ng mumurahing ano talaga, kasi kung ko-compare nyo pa rin nung araw, ang may kotse big time na tingin nyo, di ba? Ngayon lahat nakakabili po ng sasakyan, transportasyon. Ang ano lang, hindi po lahat ganun ka-quality na bibili, di ba? So lahat may sacrifices, kasi kung yun dati, kung wala kang pambili or tingin nyo yung mga kotse, yung mayayaman lang makakabili ng kotse, depende naman kasi sa sipag mo yan. Kung kailangan mo talaga ng sasakyan para pang transportasyon mo, service mo, okay yun. Pero kung pang forma, iba rin po kasi yun, makakadagdag ka lang din talaga sa traffic, no? So yun, kung yung nung araw, kung wala ka pambili, huwag kang bumili, mag-commute ka. Ang harsh ba? Opo, yes. Yun ang pong katotohanan. Kasi kung bibili ka lang din tapos hindi quality, sasakit ulo mo, tapos pag nilait yung ano mo, yung sasakyan mo, sasaktan ka. Tapos ngayon pagka yung sasakyan mo ayaw mo patalo, kakargaan mo, hindi, malakas to. Hindi. Kidding aside, no, well, nothing against, no, with other brands. Lahat po yan build para pang service, depende lang po talaga yan sa gamit. So right now I'm using China din, no, China made. Marami din tayong pintas dito, pero hindi naman ganun kalala dahil manageable siya. Maalam naman tayo kung paano i-fix. So yan. So checking tayo ng ano, dahil mabagal talaga yung traffic. Ito tayo, 79 volts, no. So pitik-pitik lang tayo. So mag-e-end tayo, tingin ko ng 79 nga. So ganito lang din yung takbo natin ng stock. Makikita nyo po yan, pigil po yan. Hindi po ako nakatodo dyan. So somehow meron po siya talagang tulong. Ang throttle po pala, natutunan ko lang din po, para siyang magnetic, or magnetic rather, no. Kasi yung pag ginano mo siya, ni-slide mo siya, parang kukontak lang siya based dun sa angat. Kasi 'di ba sa carburetor, yung kable mo, kung ano yung hatak ng kable mo, kung gaano ka hatak, kung gaano ka piga, ibig sabihin nakaganon yung ano, yung kable, sorry, pumipiyok pa yung kable, so ibig sabihin nakabukas yung carburetor, wow, no. Anyways, ano po yan, the more na mas malaki ang ano, mas malaki pasok ng hangin, 'di ba? Parang gano'n ng ano, or gasolina, bubuga. So yun po yung ano niya. So 9 kilometers, 80 volts pa rin tayo. Nandito na tayo sa SM North. So pasensya na kayo, medyo mahaba-haba tong video na to dahil gusto ko pakita sa inyo na okay ba talaga tong gamit nating e-bike, no.
So sabi niya, hindi aabot yan sa ano ko, sa pupuntahan ko pag ganitong itinerary ko. Depende pa rin po talaga yan, kailangan computed nyo talaga, no? So madali na po ngayon dahil isang Google nyo lang, search nyo kung ilang kilometers yung from point to point. So yun ang pinaka the best dyan. So pag tinanong nyo ako, kaya po kaya yan ano, Cavite hanggang Tagaytay, eh hindi naman po ko taga dyan. Pwede nyo naman pong computein. Ipasok nyo po sa range na sinasabi ng NWOW, 70 kilometers to be safe. Huwag nyo po sasagadin. So I don't know kung bakit nyo po sinasagad. Marami naman po nakapanood na. Salamat po sa mga nakapanood at sumusubaybay. Syempre baka makakalimutan ko, shoutout pala kay Paulo Polito, and then kay Kids Crew. Alam ko na yung ano mo, kaya lang yung nakalimutan ko yung last digit mo, pero natatandaan ko yung mga pangalan ninyo. So yun, maraming salamat. Kung di ako nagkakamali, ko din yung may anak, no? Nakalimutan ko yung pangalan ng anak mo. So ayan, so yun, putulin ko muna to. Doon ko na ulit itutuloy yung ano, para makita lang natin kung ilang kilometers ngayon doon sa takbong chubby natin, no? Takbong ano lang, takbong sakto lang, no? Ayan, parang ayaw pa magbigay, no? Ayan, dito tayo para may lilim. So yun, tutuloy ko dun sa kabila, dun sa malapit na sa EDSA. Okay, thank you. So ito na tayo sa ano, pa-EDSA na tayo. So ayan, yung throttle management natin ginagawa. Ayan, shoutout muna natin ang Philippine Electric Vehicle Community or Philippine EV Community. So ayan, makikita nyo po, tayo po yung magpo-promote talaga para sa environment friendly na mga transportasyon. Well, para sa akin po, hindi naman po ako kailangan i-ano, no, talagang kung ano po yung para sa ikabubuti po ng ating ano, nature ba. Kasi nga po, nawawa naman yung mga anak natin, yung mga generation na susunod, no. Tayo pong ano, naranasan po natin yung gaano kasarap ang simoy ng hangin, lalo na pagka magpapasko. Itong ganito pong buwan, ngayon po ay November na, pero mainit pa rin na po ang panahon. Hindi niyo pa rin po nararamdaman yung kantang malamig ang simoy ng hangin, di ba? So yun lang, napakababaw po nun, pero para sa akin memorable po yung mga ganun, no? So yun lang po, maraming salamat po. Doon ko na po ipapakita isa pa. Off ko lang muna dito yung cam dahil mahaba na po yung video. Wait, magpa-park na tayo. So again, 79 volts, 11 kilometers. Compare kahapon, 77 volts, then 11 kilometers. Nagtataka lang ako bakit nagiging 11 na siya ngayon. Last week, no, puro 14 tayo, same route, no, same routine, no. Ayun, so ayun muna guys, maraming salamat po.